while having our Jonas fruit shake here in Boracay. Ito yung ating view. Ganda, di ba? Ito na yung finished product. Ayan, 150. And then, yung isa puti. 140 kapag kaputi. Ayan, Boracay. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello Team Authentic all over the world! What's new in Boracay? So yan ang aalamin natin for today's vlog. Lalakad tayo from Station 1 going to Station 3. Tignan natin kung ano yung mga ganap. Meron bang mga bagong hotels and meron bang mga bagong restaurants. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk naman po kay Bayakluk, ito po yung ating promo code. At kung Agoda at KKD naman, nasa ibaba po yung ating mga affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, go, go. Drop everything and just go. Hello everyone! It's a sunny day here in Boracay! Yes! And in this episode nga, walking tour tayo. Lakad tayo from Station 1 to 3. Tingnan natin kung anong mga ganap. Saan ba tayo pwedeng mag-food trip na medyo bago. Kasi nga last time na pumunta tayo rito, that was June pa. So 7 months ago na siya. Baka marami pang pagbabago. And then tignan din natin baka may mga bagong hotels, yung mga beachfront hotels. Papakita namin sa inyo yung location and then bahala na. Tingnan namin kung makakakuha kami ng presyo sa Agoda para ma-post natin. So lakad-lakad tayo for today's video. And dito natin sisimulan ang ating walking tour sa famous Willis Rock. Anong sabi? Hindi ka nakapunta ng Boracay kapag hindi ka nagpicture dito. Yan, kaya yung kapatid na Enzo nagpicture na rito. Camera shy siya. Ang ganda pa rin ng Boracay. Diba? Ayun yung kapatid na Enzo. May sarili siyang mundo. Mahiyain siya. Ayan. Pakawayin mo naman si John Paul. Ay, si John Paul. Nahiya siya. So, ayan yung situation. Ang ganda pa rin ng Boracay. Sa lahat ng mga nakasalubong natin na Team Authentic, hello po! Maraming salamat po sa support ninyo. Naku guys, konti na lang yung ref magnet na nabaon natin. Siyempre, hindi naman namin in-expect na kahit papaano medyo madami-dami yung makakasalubong natin. And alam nyo naman, wala kami extra baggage. So, kaunti lang yung dala nating ref magnet. So, ayan, may pa-souvenir po tayo sa inyo. So, lakad-lakad lang tayo. Grabe, walang pinagbago. Ganda pa rin ng Boracay. Ay, nako. Oh, guys, look. World class. Diba? No wonder lagi itong nasasama sa list ng mga top beaches in the world. Ayan, ang ganda ng Boracay. Diba? Kahit gaano karami yung turista dito, may mahanap ka pa ring lugar na hindi masyadong matao. Kasi malaki naman yung Boracay. O katulad dito sa harapan ng Willis Rock. Diba? Wala masyadong tao. So usually naman kasi, maraming tao doon sa part ng D-Mall na beachfront at saka doon sa Station 2 na beachfront. Kasi marami doong mga hotels. Lakad lang tayo. Ang advantage kasama natin si John Paul, tourist na tourist. Ano daw, magpapatrintas daw siya. Something na never namin ginawa. Tapos mamimili siya. Bibili daw siya ng mga polos niya dito. Very turista. Very turista. Gawin nating vlog. Why not? Pagkakitaan natin si John. Charot. Tara, lakad lang tayo. Ititreat niya daw kami. Kasi siya na yung may-ari ng bakod eh. Ayan na yung boss namin ngayon. Boss namin ito guys. Tara, samahan natin siya para rin malaman ninyo kung magkano yung mga presyuhan. Just in case. Ganun yung Boracay. Yun yung masarap sa Boracay. Kapag gusto mong makipag-halubilo sa maraming tao, punta ka lang sa lugar na matao. Pero kung gusto mo rin mapagsolo, or I mean, yung kaunti yung tao, meron pa ring lugar. Diba? Kahit sa Diniwid, mas konti pa yung tao doon. So yun yung maganda talaga sa Boracay. Lahat ng klase ng trip, meron. Ayan, tanong tayo kung magkano dito yung hair braid.
Ayan, para magkaroon kayo ng idea. Diba? Meron naman. Tapos dito din. Oh. Meron din dito. So marami tayong pagpipilian. Hanap tayo ng mas mura. Tagay sa kapag tanong na nga tayo dito malapit sa Coco Mama. So pag buo siya guys, 300 mo palalaki mo pa babae. Oh, di ba? So same lang din. Hindi namin alam doon sa napagtanungan ni John Paul kung buo na yung 300. So mura-mura na din yun ha. Mahirap din yun. No? Kasi ano 'di ba? Pino tas pulido. Oo, tapos ang ikli ng buhok ni John Paul. So ayun, pag tinitignan nyo sila parang andali tignan, pero mahirap yun. Here's Sunnyside Cafe. Ang ganda ng location, perfect for Instagram. Kamusta experience nyo rito, guys? For us, it's mahal. Pero kayo, kamusta? Since afford nyo naman, sulit ba? And then, lakad pa tayo. Actually, dito sa Station 1, yung perfect for sunset. Kasi malalaki yung mga, ano tawag yan, beachfront, shoreline, yung beach. Tapos ito, may mga ganito kasi. Yung naglalagay sila ng mga tables and chairs or beach beds. Kaya dito, ang perfect for sunset. Kaya pagka nagsa-sunset kami, dito kami sa part na to. Yung favorite namin na spot for sunset, kapag ka nag-happy hour, yung Bama Grill, wala na siya rito. Ay, sad naman. Sarap pa naman dyan. So, na-feature na namin sa inyo yan. Dyan kami madalas nag-happy hour. Buy one, take one ng... Mojito. Mojito. Oo. Kala mo manginginom eh. And ito, hinto muna tayo rito. First time natin itong itatry. Ang Jonas Fruit Shake. Diba, tagal na natin nagbuboracay. Hindi pa natin ito natatry. So, why not? I-try natin. Nandito din yan sa Station 1. Ganda rin ang location niya. Tanaw na tanaw ninyo ang Willis Rock. Ayun na sa Enzo. Oh. Dito tayo para maganda yung ating view. Okay. Akyat na tayo. Ayan. So, ito yung itsura niya. Mag-shake lang tayo sa Enzo. Ganda! Grabe. Guys, dumating na yung order natin. First time magjo-Jonas. Sa akin, chocolate, magkano? 200 pesos. 200 pesos. Kay John pala yung order niya. Vanilla. Vanilla, 200 pesos din. And then kay Enzo, napakadami. Banana, peanut, vanilla. 190 pesos. Mas maraming sangkap sa kanya, 190 Pero mas pesos. mura sa akin. Oo, mas mura. Patikman na natin. The famous Jonas Fruit Shake. Fruit shake, tapos kami ni John Paul, hindi fruit shake. Pasensya naman, hindi nga ako mahilig sa fruits. So, si Enzo na lang bahala sa fruits. Ay, sa akin matamis. Kasi nga, chocolate, alam mo, amasa pa ako na hindi matamis. Ay. Yung lasa sa akin is, kung familiar kayo sa whey protein, ganun yung lasa niya. Saan? Whey protein. Ano yun? Yung para sa sa building muscles. O, yun daw yung lasa niya. Diba? Very pang daw, pang diet. Pang diet! Sa akin matamis. Mahilig ako sa chocolate pero sobrang tamis nito for me. Matamis din sa'yo, Pong. Ano siya? Sakto lang. Sakto lang. Yung kay... lang gatas. Gusto ko yung nagsasalita na. Pero nahihiya siya yung pakita. Ano So, siya? yun. Yung para siyang Milo na may Milo. Basta matamis. So, kung mahilig kayo sa matamis, go. Pero ako hindi masyado kasi sobrang tamis. Pero ito yan guys, while having our Jonas Fruit Shake here in Boracay, ito yung ating view. Ah, ganda, di ba? And then ayun nga, tanaw na tanaw natin dito yung famous na Willis Rock. Yan, tapos na tayo. Grabe talaga yung sa akin, sobrang tamis talaga. Tinay ko inumin yung kanya guys, yung natunaw na grabe. Sobrang tamis talaga. Matamis. Oh, so mali lang siguro yung na-order ko. Yung sa kanya naman daw kasi okay naman. Oo. Whey protein. Yes, so dapat talaga fruit shake. Kasi nga fruit shake nga yun. Tagas na talaga ng ulo ko. So tara, lakad pa tayo. So by this time, wala pa kami nakikitang bago. Wala pa naman, ito pa rin naman, no. Basta kapag kami mga bagong restaurants at saka bagong mga establishments or hotels, papakita namin sa inyo. Pero wala pa naman. And by this time, nandito sa Station 1,
yung docking area ng mga mag-island hopping. Tapos dito pwede kayo ritong mag-walk-in. Meron ditong mga iba't ibang company pala siya. So iba-iba din yung prices. Nagtanong na kami kanina. So halos lahat 900. Yan, tanong ulit si Enzo kung magkano yung island hopping. Ayan. For tomorrow, tatanong tayo. Tingnan natin. Ay, suspense. Ayan. So, tingnan natin. So, lahat yan, nag-o-offer sila ng island hopping. Ito rin, dito din. So, tanong lang kayo dito. So yun nga guys, kapag tanong tayo dito, meron tayong nakitanungan na 800 pesos pero hindi kasama yung mga entrance fee na babayaran. So, pag entrance fee tayo na mismo magbabayad pagdating doon sa pinaka place. Yes, pero lahat naman daw kasama na pwede na, may paddleboard ba? Wala, snorkeling gear Snorkeling lang, gear. pati yung food. Yes, food kasama na din. And then, pero, eto na yun. Nagulat kami, nawawala si John Paul. Eto na pala kaagad siya. Nagpapatrintas na siya, hindi na kami nahintay. So, ito daw ay, magkano daw to, Bes? 250. Ayan. So, maikli kasi yung buhok niya, mas mahirap daw kasi kapag ka maikli. Ayan. Kami na nagtatanong para kay Jumpo kung paano maliligo. Paano daw? Pwede naman daw sa shampoohan, tapos basain lang, banlaw na diretso. Hindi pwedeng ganun eh. Oh, yeah. 6 days kami dito. So, mga 5 days niya pa yan. 5 days yung Jumpo na banlaw-banlaw. May mga ngating anit. Charot. Ayan. So, dito yan, malapit sa Astoria, Boracay. Tapos, ito nga, yung mga activities. Nandito lang si ate, just in case. Ate Lynn. Si Ate Lynn. So, ayan guys, sinisimulan na. Grabe. Ang hirap pala ng trabaho talaga nila. Ang hirap pala ng trabaho ni Ate Lynn. Ayan o. Kasi maikli yung buhok eh. So, kailangan super galing mo talaga dyan. Sabi, hirap. Ayan yun. Yung 300, okay na yun. Standard na yun. Ayan. Diba? Ang tignan natin kung paano ikakabit yung ano. May kakabit ba dyan ano? Oo. May kakabit dyan na parang palawit. Palawit! Yun ang tignan natin. Ulit-ulit guys, take 2. Ang gusto pala ni John Paul yung merong kulay. Yung merong tali. Kapag kasi may kasamang tali, add 50 kada line ng buhok. So, ganun siya. Kasi kapag kasimpleng trintas lang, hindi siya makikita. Kapag ka merong kasamang tali, ayan, kitang-kita siya. Papakita namin sa inyo yung finished product ng isa. Tignan natin. Ito na yung finished product sa isa. Ayan. Ayan yung kapag may kasamang tali. Ito namang sa ibaba, yung wala. So, di ba mas maganda talaga kapag ka meron. Ito na yung finished product. Ayan o. Puputulin na. Yan. So, ang tawag pala sa ginawa kay John Paul ay cornrow. Ayan siya. Yung cornrow, kada isang line, 100 pesos. Ayan yung ginawa kay John Paul. Ayan na yung finished product, oh. Diba? Actually, matagal-tagal din siya, no? Mahigit 30 minutes siya. So, yun lang din yung technique doon. Ang nakalagay doon per line, 100 pesos. Pero, yung kay John Paul, 50 pesos lang binigay. Tapos, may free pa siya. So, binayaran niya kasi 250 doon sa may mismong pagtrintas. Tapos, binigyan siya ng free na tatlong lines. Tapos, yung tatlong lines lang pinabayaran sa kanya. Kaya, binayaran niya ay 400. So, pag kaya tiling kayo, makakasave kayo, guys. Bibigay ng free. Bibigay ng free. So, mura na yun. So, lakad lang kayo. Basta pagka meron pa kayong matatanungan, go lang. So, basta yan, sinabi lang namin sa inyo yung standard nung kay John Paul. Bali, 6 na lines yung sa kanya. Ang binayaran niya lang ay 400. Wala pa kami actually nakikitang bago. So, ito yung buns. Parang yung ko lang ito napansin.
or matagal na rin siguro ito. Ito, meron ditong Bands Beach Resort. Ayan. So, dito yan. And then, meron ditong cafe. So, tara. Lakad pa tayo. At syempre, isa pa sa mga pinaka-favorite namin na restaurants here in Boracay, ang Nalka. So, nandito yan sa Muse Hotel. Lakad pa tayo. Parang wala naman masyadong nabago. Or baka doon sa Station 2. So, hanap tayo doon. Basta kapag kami bago, papakita namin sa inyo. Kapag wala, pagtyagaan nyo na kaming mga luma. Kami na rin tiyagain nyo yung mga luma. Diba? Wala pa naman kaming bagong nakikita. Guys, pakita ko lang to sa inyo. Ito yung Susuni Boutique Hotel. Alam nyo guys, minsan mura lang yan. And then, ang maganda dito, beachfront siya. Maliit lang siya, pero beachfront. Ayan. Ito yung Susuni. And then, ito yung Army Navy. Tapos ito na, beachfront talaga siya. Nandito siya sa Station 1. So, try nyo yan minsan, guys. Ang ganda ng location niya, beachfront. Guys, ito naman yung Starbucks. And then, masarap dito sa taas. Lalo na kapag hindi mainit. Pwede dyan sa taas. So, pang second day pa lang natin, alis muna tayo. Iwasan muna natin sa Starbucks. Lakad pa tayo. And then, ayan, may mga pasalubong na dito. Souvenir items. Bags. Meron dyan. So, tignan natin kung ano mabibili nila. May kasama tayong turista. Sa mga Team Authentic natin na nakakaluwag-luwag. Kayo na to, kaya nyo na dito sa Henan Crystal Sands. Ayan. And then, meron din ditong buffet dinner. So, wala pang bago kami nadadaanan. Yung pa din. And then, ayan, yung mga Henan, naglalabas na sila ng beach beds. Diba? Feel na feel ang Boracay vibes. Ay, ito, bes. Bago to. Umaming ka. Hindi ba? Hanap kami ng hanap ng bago, guys. May Jonas din pala dito, guys. Para tong food park. Nandito yan sa Station 2. Katabi ng Red Coconut. Ay, may Crocs. Ito yata bago to, maming ka na. Ay, hindi. Itong areang to, bago to. Oo, itong areang to, bago to. Kaya may shawarma, may kettle corn, may master siomai. Diba? So, ayan, mga bago to. And then, ito yung Red Coconut. Ang ganda rin ng beachfront dito. Kaya lang ngayon nga kasi, meron ng mga beach beds. So, parang sumikip na rin siya tignan. And, nandito na tayo sa D-Mall. Ito, to be honest, hindi talaga namin maalala kung bago to. Or bagong renovate. Ito yung Saboria. And then, Balikay. Bago po ito, kuya. Bago. Pag Saboria, rebranding kami. Dati, nag-rebranding. Globe Traveling Chef. Okay po. Thank you po. Ayan, ito pala. Nag-rebranding daw sila. Diba? Sabi ko na nga, medyo bago sa paningin ko eh. Katabi na niyan yung Cafe del Sol. Tapos, yung Aria. Ito yung D-Mall. Kapag pinasok nyo to D-Mall na to. And then ito, ang tingin din namin, bago to. Ito, bago to. Yan, Jammers. Ayan siya. So, bago siya. Ayan, ganda rin, no? Ganda rin ang location. Ayan siya. So, tignan nga natin. Ito na yung mga presyuhan, guys. Sweet potato chips, 120. So, alam nyo na. Burgers. Yung burgers, ito, 330, 350. So, alam nyo na. Lagpasan natin yan. Charot! And then, ito yung epic party. Tanong natin kung anong oras yung DJ dito sa
epic. Kasi gusto daw ni John Paul mag-ano, di ba, bes? Mag-party. Oo. Tatanong natin dito. So guys, natanong na natin doon sa Epic. Every night merong DJ at 10 p.m. Yeah. So, 10 p.m. nagsisimula ang party. Ito guys, bago to. Ngayon lang namin to nakita. I mean, nung pumunta tayo dito last time, ginagawa pa lang to. Ito yung Mandarin Nest. Tapos, restaurant po nila to. Yung okay. Okay, ito naman yung resto ng Mandarin Nest. Itong Hakuna Matata. Ganda rin ng location niya. Ito, yung nasa ilalim niya, alam nyo na to. Dito yung Jollibee, yung Chowking, yung Mang Inasal. Ayan siya. Beachfront na beachfront din to guys. Ayan. So, ito siya. So guys, yun yung Mandarin Nest. Lagay na lang natin dito. Ayan, kay Enzo yung price sa Agoda. So, ayan. Ay, mga bago nga pala rito, yung mga Mandarin. So, ayan, meron na tayo nakitang isang bago. Ito na yung sinasabi namin sa inyo, guys, na pinakamataong area. Dito sa Boracay, paglagpas ng D-Mall, matao na to. Ayan. Kahit yung mga nakatambay, mas marami na. Siguro, una nga, mas mapuno kasi rito. Pangalawa, ang dami kasi talagang mga hotels dito sa lugar na to. And then may mga budget hotels. So kaya nga tayo, di ba, madalas sa Station 2 or minsan 3. Eto guys, bagong-bago din to. Nung dumaan kami rito, ginagawa pa to. Ito yung Lishui Beach Resort. Ayan. Ay, ang laki ka rin. Actually, itsura niya parang bamboo. Bamboo hotel yung itsura niya. So, ayan, may restaurants din. May cafe. Ito yung restaurant. And then, merong cafe din dito. Tapos, ito yung pinaka-hotels nandoon. Yung itsura niya, actually, parang bamboo. Hindi naman to bago. Nadaanan na natin to before. Pero yung mga Mandarin nga, bigla na nagsulputan dito sa beachfront. Ito yung Mandarin Bay Resort and Spa, Boracay. Hanggang dito lang tayo. Tignan natin to. At meron sila rito parang palagoon. Ayan. And then, ito yung kanilang reception area and restaurant. Malaking hotel siya. So, parang siguro, kapresyo siya ng mga Henans. Nandito rin yan sa beachfront. Ayan, di ba may mga nagpapapicture dito? So, ito yung beachfront niya. Oh. Ganda rin ang location niya. Guys, pasok tayo dito. Meron ditong bilihan ng mga shirt. Gusto daw bumili ng kapatid ni Enzo ni John Paul ng damit. Oh, ayun yung mga damit nyo eh. Yan na din yun eh. Ayan. Ito, mga presyon dito. Sando na pambata. 2 for 180. Yung mga Boracay sandos. Tignan natin. Magkano yung mga Boracay na sandos, bes? 150 yung mga Boracay na sandos. Ayan. Ito. Ito yung mga 150. Ito, 150 yan. Ayan siya. Yung katulad na nabibili nyo sa Shopee, magkano yun? 650 daw. Ito, 650 yung nabibili natin sa Shopee. Ayan, meron yan sa Enzo. Tsaka yung black. So, 650 siya dito. Ayan ang mga prasyuhan. And then, pag diniretso pala to, may food court din daw dito. So, ito yun. Ito yung mga nabibili sa Shopee. Na nabili ni Enzo ng 100 plus dito, 650. So, alam nyo na ha. Ay, nakabili na si John Paul. Dalawa binili niya. Ano yung nabili niya? Tignan natin. So, ito. Ayan isa 150. And then, yung isa puti. 140 kapag kaputi. Ayan Boracay. So, 290.
Ah, 280 pala. Sorry. Hindi ako marunong mag-compute. Ang taray ni Boss John Paul, nakaka... 680 na siya guys. 680 na. Kami, witchal kaming gastos pa. Lakad. Sabi ko naman sa inyo, kapag nasa Boracay kami, lakad-lakad lang kami. Nakagastos na tayo yung shake. O shake yun lang. Pero si John Paul, ayan yung mga turistang way kapag nagta-travel sa Boracay, yung katulad ni John Paul, yung kada may hintuan bibili. Kami hindi na kami turista way mag-travel. Lakad-lakad lang. Kalyuhan na lang sa paang labanan. Umuwi kaming kalyo yung ano. Di ba bumili ako ng pangano pagtanggal ng kalyo sa bahay? Uy, may kumakain. Sorry, Sorry naman. Tara, lakad pa tayo. Nandito na tayo sa Station 3. Say hello to our best friend, La Carmela de Boracay. Boy, best friend natin yan. Kay Lolo Loko. So tara, lakad na pala tayo. Alis tayo. Hello po. Alis tayo dyan kasi baka persona nung grata na tayo. Charot. So tara, lakad lang tayo. Ayan. Ay, ito mukhang gagawin. So pagbalik uli natin, may panibago na. What's new in Boracay? May what's new in Boracay na uli tayong vlog. Charot! Guys, nandito tayo sa The Hub. So kapag kagabi, dito yung merong fire dancers. And then ito na yun. At yung sinasabi namin mas mura dito. Kasi, Dalawa, 250. Na sando yung binili ni John Paul na 150 isa. So mas mura talaga dito guys. Dito kayo bumili. konting lakad lang. Konting lakad lang. So ayan, mas mura talaga siya dito. Paglagpas lang siya ng Bamboo Hotel. Oh guys, next naman, accessories naman ang gusto ni John Paul. Ang balag pala natin ngayon, hindi what's new in Boracay. Kung anong pag-shopping. Hindi, shopping with John Paul. Boracay shopping with John Paul. Ayan. Diba? Gamitin natin si John Paul sa vlog natin. Why not? Charot! Mag-gain ng revenue. Ayan, bibili siya ng bracelet. Magkano ito yung bracelet? 100. Pakita mo naman dito, Bes. Ito. Pakita mo naman dito. Ito, Ayan yung 100 kwintas, yung kwintas. 100. tapos, Yung bracelet, turno siya. 50. So 150 siya pareho. Baka ibigay ni ate ng 120. O dito kayo bumili guys, may discount. O 120 daw turno na. O 120. 150. O. Ayaw ni ate magpatawa. Charot. Ayan. So dito, actually mas mura dito guys sa side ng Station 3. Inisip ko nga kasi baka nga kasi sa Station 1, ang alam nila, mga nakakaluwag-luwag yung mga nandoon. Yun siya. Tingnan nyo naman tong keychains. Oh. Doon sa Station 1, merong 5 or 7 for 100. Ganon din naman, free name din. Tingnan nyo naman dito kung ilan. 10 for 100. Meron na siyang free name din. So, mas mura talaga dito. Punta kayo dito sa Station 3 kapag gusto nyo bumili ng mga pasalubong. Oh, guys, ito, bracelet. Tapos kwintas. 150. Magsalitain mo. Magsasalita na si Japa. Ayan, di ba? Pasalubong. Malaking area yan. Kaya marami kayong pagpipilian. And then, dito sa kanan, ito na yung Paradise Garden. Another Sunnyside Cafe. Nandito siya sa Sands, Boracay. Nakapag-stay na rin tayo dyan. So, mas maganda yung Sands Cafe tuloy. Yung Sunnyside Cafe sa Station 1, syempre. Kasi maganda yung view. Lakad lang tayo. And of course, katabi niyan, ito na yung La Isla Bonita. Ito yan. Super tipid dito, guys. Ang mura na accommodation dito, lalo na kung hindi naman kayo maselan. Kasi tignan nyo ito yung La Isla Bonita. And then, beachfront agad. Ito kagad yung beachfront, Ang sarap ditong maupo, Diba? Guys, ito yung Crown Regency dito sa Station 3. And then ito, bago to. Ano ba sa rito, Bes? Tulungan mo ko. On-do's. Ayan, beachfront din siya. So ito, kitang-kita ka agad yung pool area nila. So tara, pasok tayo hanggat hindi tayo pinapalabas ng guard. Charot. Ayan, ito yung resto. And then, ayan yung pool area nila.
Ito yung kanilang pool area. Ayan, huwag na tayong pumasok, baka palabasin tayo. Maganda rin naman siya. Tapos 2 floors lang siya. And then, beachfront siya. Ayan. And then ito meron din pala ritong docking area ng mga mag-island hopping. Dito din pala, meron din daw ditong meet up at saka docking area. Depende pala kung ano yung mabubuk ninyo na company. So nandito yan sa harapan ng Mandarin. Oo nga pala, may Mandarin nga din pala dito. Eto, Mandarin din to. Nakapag-stay na tayo dito. So ito siya. Ito yung Mandarin. And then, ito yung 7-Eleven. Yung ginagawa. Tapos ito, oh. Nandito yung docking area. And then, nandito din yung mga nag-offer na activities kapag ka mag-walk-in kayo. Ayan, nandito siya. Bumalik tayo dito sa La Carmela de Boracay. Ito yung sa La Carmela de Boracay. Pasukin nyo yan. And then nandito yung pinag-istayan natin last time, yung Alice in Wonderland. Kasi meron tayo ritong kakainan na nung naka-stay ako dito, lagi kong naririnig at saka natatanong ko na meron dito mga naka-Filipiniana. Ito yan. The True Taste of Mindanao. Let's go to Subo, Boracay. Dito tayo. So, ganitong oras, wala pa yung mga sumasayaw-sayaw. Yan, naka-Filipiniana sila. Tapos, we have to take off our shoes. Ito yung our shoes. So, tara, dito na lang tayo. So, yun yung style niya. Napaka-native nung style. Diba? Oh, very Pinoy. Ganda ng design niya. And then, ang alam ko, kapag ka-afternoon tsaka gabi, meron ditong acoustics. Pero ngayon, wala pa. Ito na guys. Mukhang tatakbo na naman yata tayo. Nakaupo na tayo. Nakaupo na tayo. Hindi pwede. Tapos nakapag-picture na kami. Chorizo burger for 80. Kari-kari, parang nakita ko 850. Hanap lang tayo. Wala ba ritong yung pwede mo siyang tawag doon, i-filter from lowest to highest na price. Okay. Kaya crispy pata. Ayan o. Kare-kare 899. Crispy pata 16. Yung crispy pata sa lain natin kahapon magkano lang? 800. Charge to experience tayo. Go lang, pili tayo. Ito na yung mga order natin. Simulan natin dito sa seafood platter, which is 550 pesos. May kasama pang tinapay dito. Ito naman yung ating bulalo, which is 850. Ayan. Ito naman yung Bagnet Express, which is 584. Ayan. And then of course, rice na 55 pesos ang isa. And syempre, meron tayong iced tea, 250 ang isang pitcher. So ano pang gagawin? Let's eat na. In fairness, malaki pala yung servings ng rice. Buti na lang, in order natin, 4 na lang. Diyos ko, imagine kung tigdadalawa in order namin. Diba? So ang titignan natin kung meron pa siyang service charge. Ayan ang ating aalamin mamaya. Kasi by this time, kinumpute na namin siya. Pero wala pang service charge yun. Later natin malalaman. So, tikman na natin sa dalawang magkapatid yung seafood. Ikaw unang tumikim ng seafood. Ako, titikman ko syempre, bulalo. Tikman natin yung sabaw ng bulalo. Pati yung music nga pala rito. Talagang super local. Ay, iba. Iba yung lasa. Matapang siya. Scallops. Ano lasa ng scallops? Ay, liit ng laman masyado. Scallops. Ganon. Ang lasa. Sarap naman. Sarap naman. Masarap daw, in fairness.
Actually, dito ko sa Bagnet Excited, parang may amoy bagoong siya. So, titikman natin yung lasa. Tikman natin. Gulay muna. Wow, maipakita lang sa inyo yung naggugulay bago mag-bagnet. Masarap nga. Ito yung bagnet, oh. Ngatayin natin siya ng ganito. So, yung lasa niya talaga, nandoon sa pinakasahog niya. Meron siyang bagoong. So, okay naman. Yung bulalo, carry. Carry naman. So, later na natin sasabihin kung magkano lahat. Kasi nga alamin pa natin kung merong service charge. Kasi nagtanong kami, meron bang service water? Wala daw. Kasi tubig daw nila dito. Yung nasa ano, guys? gripo Yung daw. gripo. So, talaga, Mineral water. so, kailangan nyo talagang umorder ng drinks or if ever, bottled water. So, ganun siya. Kasi kung merong water na distilled, yung service water na kung distilled, hindi na sana kami o-order ng iced tea. That's it. So, guys, naloka kami. Nilapagan kami bigla ng plancha. Nagbi-bill out lang naman pala. Yung pala, ang system nandito pala yung ating bill. So, ito na yung ating bill. Ang bill natin ay 2,204 pesos. And then, meron siyang service charge na 245. So, lahat-lahat, 2,699. 2,700. So, ayan. Ayan din yung, di ba nga, sabi namin sa inyo, ibang talagang restaurants, meron talaga silang service charge. So, kapag kami service charge, hindi na tayo nagtitip, di ba? Kasi, binayaran na natin yung ano nila, service nila, yun na yun. So, lahat-lahat ng bill natin ay 2,699.40 or 2,700 pesos. So, bayad na tayo. And then, syempre, paglabas natin, tsaka natin i-review yung pagkain. Tara na, guys. Labas na tayo. Thank you po. Siyempre, chichinelas na tayo. Ano, bes? Kamusta? Gabi, medyo mahal siya, no? Hindi, medyo mahal talaga siya. And then, syempre dito tayo sa labas kasi doon sa loob, ano, may nakabantay kasi sa aming mga waitress. Baka magalit sa amin. Pagdabugan ko. So, unang-una, yung bagnet niya, hindi siya yung crunchy. Actually, totoo nga matigas. Tapos, yung pinakabalat niya naman, makunat. Ang ganda sana ng pagkakaprito ng balat, no? Kasi Oo. siguro ano yun, matagal na sigurong Siguro, naprito. oo, Ano. kasi hindi na rin Tinigas na mainit siya eh. Tapos, yung bulalo din, okay naman, pero hindi na rin siya masyadong mainit. Pero yung lasa ng bulalo, carry na din. Pero for 850, medyo mahal din siya. Tapos, ayun, yung nagustuhan nila, yung seafood. Yung Gusto seafood, nila masarap. Oo, ayan. So, siguro, Masarap nung, nung lasa ng tahong tsaka nung cilantro na pinagsama. Oo, ayan. So, si John, paano nagustuhan ni John Paul? Iced tea. Grabe. Oh, yung tahong din daw na gusto. Ano, mali na naman ba kami ng in-order? So, sa mga nakakain na doon, kamusta yung experience ninyo? Mahal siya, no? Tapos yun nga, ang mahal na nga. Tapos may service charge pa. Tapos wala mo lang service water. Kasi 'di ba? Sorry na ulit kasi baka nga kami lang 'yun kasi ano nga, 'di ba? Mahirap lang kami charot. 'Di ba kapag kumakain tayo sa may medyo mas mahal ng restaurant, usually kasi hindi na kami nag-drinks. Kumbaga, water na lang talaga. Kasi syempre, na-expect namin na sa mga mamahaling restaurants, distilled naman yung water. Sila talaga sinabi nila hindi distilled yung water nila. Sabi ni ate, sir, meron po kami service water, kaso po, galing po siyang gripo diretso. Oo, baka po kasi maselan kayo. Mineral water. Syempre, Mineral. tama naman. Kung maselan kayo, di bumili ka ng bottled water. So, yun siya. So, yeah. So, ako lang para lang sa amin, hindi siya worth it. Sa dami na rin natin nakainan dito sa Boracay, lalo na yung mga una budget na pagkain, masasarap din naman. Hindi ko medyo mas mahal, di ba? Yung Nalka, masarap naman sa Nalka. Sa Bama Grill, masarap din naman. Medyo ganun din naman yung presyo. So, anyways, punong-puno ang araw natin today. Isang buong araw yung lumipas. Enjoy naman ba ni Japon? Naku, wala na naman si Japon. May bibili na naman yan. May bibili siya. Makaramdam naman namin na enjoy niya.
Kasi talagang siya talaga yung turistang turista eh. 'Di ba? So ayan, so sana nabigyan namin kayo ng idea kung ano yung dadatnan nyo dito sa Boracay. So sa What's New, parang wala naman masyado. Oo. Pero kung yung mga activities, ganun pa rin, ang dami nyo pa rin ditong magagawa. Lalo na nga kung yun nga, yung tourist na tourist talaga kayo. Gusto nyo mag-tour, and then gusto nyo mamili. Lahat yan, pwede dito. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natang Boracay Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah!